The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples went into the region of Judea, where he spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Enon near Salim, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized, for John had not yet been imprisoned. Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. So they came to John and said to him, Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, here he is baptizing, and everyone is coming to him. John answered and said, No one can receive anything except what has been given from heaven. You yourselves can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The best man who stands and listens for him rejoices greatly at the bridegroom's voice. So, this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung pong huling sentence ng Gospel, ang siyang tema ng pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno doon po sa Quiapo at sa buong Pilipinas. Ulitin ko lang po, He must increase, I must decrease. Ang napakinggan po ninyong mga pananalita na yan ay galing kay Juan Bautista. At yung sinasabi niya na dapat mag-increase ay ang Panginoong Hesukristo. At siya ay dapat daw na magdi-decrease. Ang limelight o spotlight na kay Jesus, at siya ngayon ay unti-unti na magbibigay daan sa Panginoon. Yun naman ang kanyang misyon, magbigay daan sa Panginoon, ipakilala ang Panginoon, ihanda ang daraanan ng Panginoon. That's the mission of Saint John the Baptizer, and he was true to his mission. Now talking about the feast of Jesus the Nazarene at Quiapo, alam niyo po ba na tumagal ng more than 30 hours yung naging traslasyon, yung procession. At halos kapapasok lang po nung Poong Nazareno doon sa simbahan ng Quiapo. Napakarami na naman po ng mga comment ang nababasa ho natin, pati na ho yung mga balita na di umano ang mga Katoliko ay mga fanatic. Pero yung iba naman, ito ay pinapabulaanan at bagkus, dinedepensahan nila ang pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko. That is not fanaticism, it's merely religious fervor. Yun nga lang ho, ang karamihan naman ng pumupunta doon ay tumutupad sa kanilang panata. Yung iba naman ay todo-todo ang pasasalamat. Kaya yung pong phrase na laging sinasabi, walang hanggang pasasalamat. Ito po yung battle cry ng mga deboto ng Poong Nazareno. Walang hanggang pasasalamat because according to them, they have received so many blessings from the Lord. When they started their devotion to the Nazarene, talagang bumuhos daw ang biyaya sa kanila. Kung kaya naman, hindi nila pwedeng kaligtaan ang araw na itinakda para ipagdiwang ang piyesta ng Poong Nazareno. In the first reading, brothers and sisters, magkaroon din po tayo ng insight kung papaano sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Maganda yung sinabi ni John. Yung pong nananalangin daw at tumihingi ng tulong na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi po bibiguin ng Diyos. Maganda po na i-recall dito at alalahanin, hindi bibiguin ng Diyos. Yun nga lang, dapat ang panalangin daw natin ayon sa kalooban ng Diyos. E papaano po tayo magdadasal ng ayon sa kalooban ng Diyos? Binigyan po tayo ng magandang halimbawa ni Juan Bautista, ni Maria, at saka ni Jose. Ang ibig sabihin nito, bahala na ang Diyos ang kumilos. Ibibigay natin
ang ating pagtanggap sa kanyang misyon. Yes, Lord, bahala na ang Diyos na siya ang kumilos sa buhay natin. So, ibig sabihin, kapag nananalangin tayo, you can be very specific. Banggitin nyo na lahat ang gusto ninyo. But in the end, this is what you're going to say when you pray. Lord, if it is your will, you will grant it to me. But if it is not your will, kayo na ho ang bahala. Safe ka na dun. Mahirap po na idetalye kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat lang na tayo ay very general din sa pagsasabi. Marami po akong hinihiling sa inyo, Panginoon, ngunit kung hindi naman ayon sa iyong kalooban, tatanggapin ko po kung ano man ang nais ninyo na ipagkaloob sa amin. That was what St. John in the first reading told us. We pray, the Lord listens, the Lord responds. But then again, when the Lord responds, it is to ensure to us na hindi talaga tayo mabibigo. Pero siguraduhin din natin na yung ating panalangin ayon sa kanyang kalooban. Kaya ito po ay sumasagot doon sa mga criticisms. Kinakailangan pa bang pumunta dyan? Kinakailangan pa bang hawakan? Kinakailangan pa bang makipila, makipagbalyahan? Sa palagay ko ho, kung halimbawa pagbabasihan natin yung sinabi ni Juan dito po sa unang pagbasa, baka hindi na kailangan. Kasi ang mahalaga, when we pray, Lord, if it is your will, then do it for me. If it is not, then kung anong nais ninyo, yun ang ipagkaloob ninyo. Pangalawa, dito naman sa gospel, He must increase and I must decrease. You know, sometimes people would like to be in the limelight. Parang hindi ako naniniwala na may mga tao na insignificant, yung hindi pinapansin. Kasi alam ninyo, yung pagpansin ng ating kapwa, sabi ng isang pilosopo, isa yan sa mga needs natin. According to William James, an American pragmatist philosopher, ganito pong binanggit niya, and I quote, "The deepest need of man is the need to be appreciated." And you know, for us Filipinos, yung appreciation, mukhang ibinibigay yan doon sa mga taong kilala, doon sa mga taong nasa spotlight o sa limelight, doon sa mga taong may posisyon. No wonder, karamihan sa mga Pilipino, di ko din-generalize, pero karamihan sa kanila, gusto nga nasa limelight, nasa spotlight. Sapagkat doon nila nakukuha yung appreciation. It may be not true to anyone or to all. But then again, most of us would like to be there para napapansin, nakikita. But then again, John the Baptizer gave us a very good example na kapag hindi ka pala nagnanais na nasa spotlight, pinapansin ka rin. Hindi ka rin nila kinakalimutan kasi nakikita din nila kung ano ang iyong kabutihan. Alalahanin na lang po ninyo, yung mga taong tahimik lang na gumagawa ng tama, yung mga tao na hindi nagbo-broadcast ng kung ano mang ginawa nilang mabuti, sila pa yung mas na-appreciate ng ating kapwa. Yung psychology behind is this: the more you want to be appreciated, perhaps other people is not keen on giving that appreciation. But if you try to humble yourself and just do what is right, what is good and what is just, the more people notice you and give that appreciation longed for by you. Si Juan Bautista, sigurado ako, hindi naghahangad na siya ay pansinin. Ang hangad niya lang, maituwid ang pamumuhay ng mga tao upang sa pagdating ni Jesucristo, may pagtanggap sa misyon ng ating Panginoon ng tagapagligtas. John the Baptizer is not a duplicitous person. But then again, ito ay isang kakaibang nilalang dahil siya ay pinagpala ng Diyos. Sa praktikal na pamumuhay, marami ho na mga duplicitous sa atin. Ito yung mga nagpapanggap, ito yung kunwari ay ayaw, pero gustong-gusto naman. Sana ho,
sa halimbawang ipinakita ni Juan Bautista, matuto tayo na magpakatotoo, matuto tayo na maging katulad niya. Marami hong mga tao mas magaling sa atin. Maraming mga tao mas banal sa atin. At kung merong mga appreciation na tayo hahangarin, hindi lamang appreciation galing sa kapwa. Ang pinakamagandang appreciation ay yung nanggagaling sa Diyos. At kumbaga, ang Diyos ay mag-a-appreciate sa bawat isa sa atin kung wala din tayong ikinukubli sa Kanya. My dear friends, brothers and sisters, as we continue this Eucharist, we thank the Lord for teaching us to be open and to be humble. Amen.